Yung ICC case, mga kababayan. Inamon niya yung mga taga-ICC. O di sabi ni Atty. Claire Castro, di ba niya yun ang gusto niya? Sabi kasi ni Digong noong mga nakaraan na mga pagyayabang niya, pumasok na niya kayo, come, arrest me. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Linatob-latob mga kababayan ni PCO Yusek, Atty. Claire Castro, si Digong, saka si Sara Duterte. Inisa-isa po yung mga pinagsasabi, dinorog mga kababayan ni Yusek Castro. Kanina po sa press briefing ng Palasyo Malacanang, sabi kasi ni Sara Duterte doon sa Hong Kong, akala ko kasi mas gusto niya ng mas magandang bayan kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin ninyo na naman na na-scam kami ni Inday Sara. Wala daw siyang ini-endorse mga kababayan na kandidato. Di ibig sabihin, ang tingin niya sa mga senatorial candidates ng PDP laban, mga scammer. Wala siyang tiwala sa mismong kandidato nila. Walang gustong i-endorse. Mga kababayan, si Sara Duterte, ni isa, wala siyang dinadala. So ang ibig sabihin, nag-iisa lang siya. At yung mga kasama niya, mga kababayan, nandun pala, mali ako. Koreksyonan ko yung aking sarili. Sabi natin sa mga previous video na ang nandun si Bongo lang. Nandun din pala yung ibang mga senatorial candidates. Hindi ko nabanggitin kung sino-sino yung mga senatorial candidates ng PDP laban. Unang-una, hindi ko man yun mga kilala. Ayaw kong sabihin yung mga pangalan, baka maalala pa ninyo. O di ba? Medyo mile age pa yan. Pag binanggit ko dito, di nakatulong pa sa pag-promote ng kanilang pangalan. Kaya, wag na lang nating banggitin. Basta sinabi ko na, nandun pala po, mali ako. Yan po ang dito sa ating channel po. Pag tayo may mga pagkukulang, may mga kamalian, immediately ina-acknowledge natin. Di ba? Para maitama, hindi yung sadya yung mga mali. Sinasadyang sabihin para lasunin yung isipan ng mga tao. Yun ang mali po. Kasi tayo'y tao lamang. Sabi baga po, to err is human. Importante, once na na-realize mo yung kamalian, itatama mo dapat. Yan ang responsible journalism na tinatawag. Di ba? O ngayon, balikan natin yung sinasabi ni Sara Duterte. Pinupalpal siya ngayon ni PCO Yusek, Atty. Claire Castro. Ano nga sinasabi niya niyang na-scam siya? Baka niya siya yung nang-scam? Kung na-scam po siya ng unity, isn't it the other way around? Hindi naman po siguro inaakala din ng mga miyembro ng unity na mabilis magagastos ni BP Sara yung 125 million confidential funds in just 11 days. Hindi rin po siguro inisip ng unity noon na siya may kakilalang assassin. Ganon katalim mga kababayan yung mga pananalita ni Yusek Castro kanina. Tapos sabi ba rito ni Claire Castro sa mga supporters ni Digong, relax lang anya kayo. Di ba ito anyang gusto ninyo? Ito anyang gusto ni Digong? Yung ICC case mga kababayan, inamon niya yung mga taga-ICC. O di sabi ni Atty. Claire Castro, di ba niya yun ang gusto niya? Sabi kasi ni Digong noong mga nakaraan na mga pagyayabang niya, pumasok na niya kayo, come, arrest me. O di ba? Iumugong yung mga balibalita, pero wala pang confirmation po, na naglabas na ng warrant of arrest yung ICC at ipapadaan sa Interpol.
Sabi dito, amid rumors of an arrest warrant against former President Rodrigo Duterte Malacañang on Monday appealed for sobriety among Duterte's supporters since it was Duterte's wish for the International Criminal Court to hurry up with its probe on his bloody war against illegal drugs. Sabi ni Castro, kalma lang niya kayo. Iba niya itong gusto ni Digong. Tapos ngayon, masyado kayo anyang balisa. Yan sabi ni Claire Castro. Ito naman din po ang pakiusap natin kung mangyayari po ito. Yung mga tao, ang taong bayan, kung sino man yung mga supporters, makinig na lang po kayo kung ano yung sinasabi ng batas. Huwag na po tayong makialam kung inyo pong ang gagawin ay hindi naman po na ayon o labag sa batas ang inyong gagawin. Kung ang magsisilbihan niya ng warrant of arrest at lahat naman ay ayon sa guidelines at ayon sa rules of law, wag na lang po sanang maging matigas ang ulo ng ibang taong bayan para pigilan ito katulad ng nangyari sa panahon ni Kibuloy. Yung pag-aristo kay Kibuloy po, pinipigil ng mga supporters niya. Ganon pa rin po yung nangyari. Si CIDG Chief Nicolas Torre, malamang yun din mga kababayan ang magsiserve ng warrant of arrest kasi dapat local police ang magsiserve pag Interpol yung nag-request. Di ba? Ngayon, as to Duterte's call for OFWs to contribute funds for the construction of his statue beside national hero Jose Rizal in Rizal Park, sabi po ni Jose Castro, it should be the people and not Duterte who should be labeling him a hero in constructing a monument for him. Assuming kasi po, gusto nang magpatayo po, nililabel niya yung sarili niya na tulad ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal. Dapat niya, hindi siya magsabi niyan, kundi ang taong bayan. Tama! Supal-tapal na supal-pal mga kababayan yung mag-ama. Kanina, pakinggan natin po yung press con. Ito yung porsyon ng pagtatanong ng mainstream media. Have your reaction on the statement of former President Duterte. Sabi niya kasi, what was my sin? I did everything in my time so Filipinos can have a little peace and tranquility. And, well, probably he was joking. He also asked OFWs from Hong Kong na mag-contribute daw ng something para itayo na lang siya ng monumento. Siguro po ang pagdedeklara ng isang tao na hero, dapat hindi po siya ang nagsasabi nun. Taong bayan ang magsasabi kung siya ay naging hero at paggawan siya ng monumento. Ngayon, patungkol naman po doon sa sinasabi niya na wala siyang kasalanan, marami na po tayong nadinig. Siya mismo po ang umamin sa hearing sa Quadcom at saka sa Senado. Marami siyang inamin. Unang-una, sinabi niya na he encouraged, diba? He ordered the police officers to encourage the suspect to fight. For what? Anong purpose nun? Ang sabi niya, inamin niya, para magamit din yung depensa. Because kapag lumaban ang isang suspect, maaari itong masabing self-defense on the part of the police officers. Pero hindi dapat ganoon ang gawi. There should be a due process. We have to give the suspect, any accused, the right for this due process. Hindi tayo dapat laging cut the process. At ang sabi niya, bakit daw ginawa yun? Para mabilis masulba or marisulba ang problema. Mabawasan agad ang problema. Hindi ganun pamamaraan. Hindi pa ba yun kasalanan? Maybe sa mga taong hindi na biktima ng EJK at Bloody Tokhang, paring nagpupunyagi at tumapalakpak. Pero paano naman po yung mga at yung pamilya na nawalan ng kanilang mahal sa buhay dahil lang sa walang due process na ibinigay sa kanila. Salamat po. Ana Bajo, GMA News Online. Morning po, Yusek. Ma'am, may we get information na po kaya kung ano po yung naging reason ni DICT Secretary Uy, bakit siya nag-resign? And kung meron na po tayong OIC, si
sino po yung OIC ng DICT sa ngayon? Okay. Sa ngayon po, wala pa pong nabanggit kung ano mang reason kung bakit umalis or bakit nag-resign si former Secretary Ivan Uy. Patungkol po sa OIC, alam ko na lang po sa inyo, maya-maya lang man po, yung kung sino po yung OIC na na-assign. How about ma'am si BARM Chief Minister Ahod Ibrahim? Baka may reason po tayong mabigay bakit po siya napalitan? Ibibigay na lamang po natin ang kasagutan na yan kay Secretary Carlito Galvez. Siya po ang magbibigay ng brief dyan. Nawala Ma'am, sa, release lang ako sa ng topic. Meron pong, maybe yung ito na. OVP daw po ay iniwan na raw po ng government. Napaka-general po naman yata nung pagkakabanggit niya. Wala po ba siyang nabanggit kung paano siya iniwan? Wait lang ma'am. Salamat sa ano po to, event sa Hong Kong. She said, salamat sa suporta nyo sa akin, sa aking mga kasamahan, sa aming trabaho, sa programa at proyekto ng Office of the Vice President. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil kayo lang ang sumusuporta sa OVP. Ang buong gobyerno ay iniwanan na po ang OVP. Yan na naman po ang nais naman nilang iparating. Maging kaawa-awa ang OVP, maging kaawa-awa ang Vice President. Kung tutuusin po natin, siya po naman ay binigyan ng pagkakataon para ipagtanggol, idepensa ang kanyang proposed budget. Correct. Hindi naman po hinahadlangan na magbigay ng tamang budget sa OVP. Ito naman ay maipapaliwanag niya. Thesis, kung ikaw yung nag-submit ng thesis, kailangan mong idepensa. Hindi pwedeng sabihin mo sa iyong panel of judges, kayo na pong bahala magbigay sa akin ng grade, basta yan na po ang thesis ko. Correct. So wala pong nang iwan sa kanya, baka po siya po ang nang iwan sa gobyerno. Thank Sa you, ma'am. poll? Ivan Mayrina, GMA Integrated News. In that same gathering, Vice President Duterte said that she is not endorsing any candidates for senator. Dahil na-scam na daw po kasi siya. Nabudol na daw siya, apparently referring to the 2022 elections kung saan tumakbo sila ni Pangulong then candidate Ferdinand Marcos Jr. under the platform of unity and transparency. Kaya ayaw na daw po niya kasi nabudol daw po siya. Baka sabihin ng mga tao'y mabubudol na naman sila pag nag-endorse siya. Kung hindi po siya nag-endorso, bakit meron po tayo napapanood na campaign ads na kasama po niya at pinagmamalaki niya ang naging trabaho o performance kung mayroon man ni Senator Bato? Ano po ba ang maitatawag doon? Siya po ba nagsasabi ng katotohanan dahil meron po siya dato? Pangalawa po, kung na-scam po siya. Basag? Is it not the other way around? Hindi naman po siguro inakala din ng miyembro o ng mga miyembro ng unit team na mabilis magagastos ni VP Sara yung 125 million pesos na confidential funds in just 11 days. Hindi naman po siguro inisip nila yon at nagbigay ng tiwala sa kanya. Hindi rin po din siguro inisip ng unit team noon na siya may mga kakilalang assassin. At siguro, inisip ng unit team noon na ang gustong continuation, kasi parang meron po sinabi na dapat may continuity. Pero hindi rin po papayag ang Pangulo na ituloy po yung sinasabing bloody tokhang at EJK. Maaaring isa po yung sa mga dahilan kung bakit inayawan din ni VP Sara. Dahil hindi po lahat ng ginawa ng dating administrasyon ay susundin ng pikit mata ng Pangulo. Thank you. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, balikan ko po yung ICC. When PCO Secretary Jay Ruiz issued a statement Sunday, he said, we heard about the supposed arrest warrant against the former president. Can we know exactly what was the basis of Secretary Ruiz, yung basis ng kanyang information for that? Okay, papansinin niyo po, nagbigay po siya ng statement Sunday. Lumabas na po yung article sa Rappler Saturday night, 10:20 p.m. So hindi lang naman po ako, hindi lang din po kayo, hindi lang po si Secretary Jay ang nakarinig. Pati po ang Pangulo, ang dating Pangulong Duterte ang nagsabi mismo na siya'y nakadinig. So hindi naman po pwedeng i-deny
Secretary Jay na wala siyang nadinig patungkol sa issuance ng warrant of arrest. So, in general po rin, again, yung sinabi niya, dahil marami sa atin ang nakabasa ng article na ito. Kaya sinabi lamang po niya na handa po ang gobyerno na in any eventuality ay a-action po tayo. Yan lang po ang nais niya sabihin. Okay, so it's based on the article. Wala po tayong primary source or any other info from, say, agencies or external sources like the ICC or Interpol? As of the moment po, wala pa po tayong nakukuhang communication, official communication. Pat kung meron na po tayong official copy, ipapakita po agad namin sa inyo. Regarding his statement, Yusek, that the government is prepared for any eventuality, can you elaborate on those eventualities, including yung na-foresee yung worst case scenario in case this happens? Handa naman po ang law enforcement agencies natin kung ano po ang sinasabi ng batas, kung kinakailangan po na iserve yung warrant of arrest because of the request of Interpol. Ano't ano man po ang mangyayari, basta po nasa legal, gagawin po yan ng pamahalaan. So the eventualities would be including arestuhin po ng former president? Kung yan po ang nasa sa batas, gagawin po yan. How about unrest or unrest or baka yung mga posibleng gulo ang idulot nito, handa rin po? Opo. Kasama po yun sa senaryo? Pipigilan po natin magkagulo. Ang gagawin lamang po talaga natin ay kung ano yung naaayon sa batas. So, kung tayo naman po, ito naman din po ang pakiusap natin, kung mangyayari po ito. Yung mga tao, ang taong bayan, kung sino man yung mga supporters, makinig na lang po kayo kung ano yung sinasabi ng batas. Huwag na po tayong makialam kung inyo pong ang gagawin ay hindi naman po naaayon o labag sa batas ang inyong gagawin. Tingnan nyo na lamang po kung ang pagsisilbi, halimbawa po magsisilbi ng warrant of arrest at lahat naman po ay ayon sa guidelines at ayon sa rules of law. Huwag na lang po sanang maging matigas ang ulo ng ibang taong bayan para pigilan to, katulad nung nangyari sa panahon po ng pag-aresto kay Pastor Kibuloy. O ngayon, yung sa Tanimbala, sa NAIA, may statement na rin po yung Palasyo Malacanang. Pero si Vince Dizon po, tinanggal na yung sangkot doon ng mga empleyado po ng NAIA. O ito po yung nag-viral nung isang araw. Senior kasi siya eh. So, teka lang. Ano ba? Ano? May report po kayo. That's too much. That's too much. That's too much. Mami, O baka ito. Pang-ano ko to sa ilong. sure po ba kayo na siya? Hindi ka bala. Sobra yung abalang ginawa nyo. So, Yeah, hindi no. nga kami. So, hindi nga kami. Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. Sila yung So, mga hindi tinanggal. nga po kami. Baka karating kayo po yan. So, hindi nga po Ipapatulpo kami. daw. Confirmation lang po. Lumapit, wala ako dun sa nangyari, ma'am. So, hindi nga po kami. Yan lang po. Yes or no? So, hindi nga po kami. Yung last day ko lang kaming x-ray dito mo para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell? Parang alam ko na, di ba ano naman yan talaga? Kala ka rin. Ating bahala na naman yan. Uy, mga karating yan. Kasi anting-anting, yun yung una ninyong sinabi. Sabi nyo pagbasyo. Umalis na Ngayon, sila. chinek, ano na? Bakit dito? Kung meron kayo na check from there. Diyan sa back pa. Ayan po siya. Pamandi natin. Hello everyone, welcome to your Cebu Pacific flight where we make moments happen with you. This is 53744. Napakuha na ako ng tubig, kaya napabili ako ng tubig. Nakasakay pa rin sila. Ayan. Diyan mga... Bala, saan dito bala? wala naman. Bakit? Pakiano mo po? Wait lang. Grocery. Grocery. Grocery ba yun? Ayan ako. Hinahanapan ng diferensya po. Mukhang hindi. May relo po ba kayo, Mami Ruth? Relo. Sino po po?
Ang ginawa niyo sa amin. Binibidyoan mo ah. Ay, bakit? Yung tanimbala, bumalik siya. Alam na natin kung ano yung modus nila. Naghanap ng diferensya para mangutong. O ngayon, nakakuha sila ng katapat. Umaksyon kaagad po si DOTR Secretary Vince Dizon. Ayan po, DOTR Chief sacks 3 transport personnel over tanimbala incident. Ayan po si kanina sa press con as reported by Inquirer. Of all the people in the OTS who were involved in this incident. Pakinggan natin mga kababayan. I hate to do this, okay? Alam ko mahirap mawagan ng trabaho. Lalo na ngayon. Napakahirap ng buhay. Pero, sana po, we are sending a message loud and clear to everyone in government and everyone in the DOTR, everyone in the airport, everyone in the port, everyone in the railway, everyone in the road sector, LTO, LTFRB, everyone, that we will not tolerate this sort of behavior against our citizens. So we are hereby announcing the termination of all the people in the OTS who were involved in this incident. Ilan ba? 3. 3 personnel. Hindi po kami nagdadalaw. We are not fooling around here. Hindi kami nagloloko dito. Kung akala nyo nagloloko kami, nagkakamali kayo. Kung akala nyo, ginagawa lang namin to for show, nagkakamali kayo. No, and the appropriate investigations will be conducted and the proper administrative charges will be filed after the investigation has been conducted. But now we are terminating them already today. I've already instructed General Bisnar to issue that order today. Tanggal agad? Congratulations, mabuhay kayo dyan sa DOTR. At kayong papayag na salaulain. Bumalik uli yung tanimbala noong panahon ni matindi to, noong panahon ni Pinoy. O ngayon, nagbabalik siya. Sinusubukan po uli ng mga kurakot dyan sa NAIA na gustong mangutong. O yan ang inabot ninyo ngayon. Nag-react na rin po yung Palasyo Malacanang. Ito siya, naitanong kay Yusek Castro. Alam na po ba ito ng Presidente? Ano po ang reaction niya and kung may directive na po siya to prevent this from happening again? Yes, hindi po maganda kung ito po ay mauulit. So ito po talaga ay paiimbestigahan ng Pangulo at sa tulong na rin po ni DOTR Secretary Vince Dizon. Pag-iimbestigahan po ito at kung ito may katotohanan, maaari po na nagsagawa nito ay maaari matanggal sa kanyang trabaho. So dapat po ang lahat tanggal na nga. Lalo na po kung mga turista po, mga kapwa Pilipino natin ang magiging biktima ng ganito, hindi po ito papayagan ng Pangulo. So may kailangan po managot. Kung mayroon dapat managot after thorough investigation.